Hello, Aquarius! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading, June 2025 para sa sign ng Aquarius. Kunin nyo lamang po ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Kaya like, share, subscribe lamang po. Lalo na subscribe para maabutan niyo yung bagong pag-upload o bagong videos. So, maaaring ang susunod na reading ang makaka-relate tayo, pero naniniwala ako meron at meron ditong kayong mapupulot. Ano pang hinihintay mo, Aquarius? Parang very unlikely yan ah. Usually si Aquarius siya ang yung alam mo yun, meron siyang vision of the future. Tapos go lang siya ng go. Malikot ang utak, ganyan. Pero, malikot ang utak, maraming vision, maraming gustong gawin, maraming gustong isakatuparan. Pero, napanghihinaan ng loob o nagdududa, may pagdududa sa sarili, nagdadalawang isip. Kung ano man itong gusto mong i-pursue, hindi niya pinupursue. Kulang sa kalakas ng loob. Siguro na panghihinaan ng loob ikaw, Aquarius. Um, Natutorpe, ganun. Parang gusto mong i-postpone ng isang bagay. Gusto mo, slow and steady muna. Ayaw mo magpadalos-dalos. Merong resistance at parang ayaw magmadali. Parang ganyan. Pero at the same time, core energy mo ay ayaw mong sundin kung ano yung sinasabi sa'yo ng iyong kutob. Yung sinasabi sa'yo ng iyong inner compass. Ano mo si Aquarius, ang dami mong gustong gawin, no? Pero, pag oras na ng kilos, napanghihinaan ka ng loob. Hindi na ganun kalakas ang ano natin, yung vision and pagkilos. Ayan, no, tingnan mo, Ace of Wands pa reverse. Napanghihinaan ng loob. Missed opportunity. Parang, alam mo yung sayang. Yun lang yung naririnig ko, sayang. Pwedeng yun yung sasabihin mo, come July, sayang na hindi ko ginawa yun. Marami sigurong sayang. Sasayangin, sinayang, masasayang na pagkakataon si Aquarius. At eto na naman ang punto ng iyong buhay na binibigyan ka ng oportunidad pero hindi ka kikilos, hindi ka gagawa. Merong resistance, meron kang ayaw baguhin, meron kang ayaw gawa ng aksyon. Pwede kasi na yung iba sa inyo ay nanganganib na yung marriage, nanganganib na yung relasyon. At sinasabi na sa'yo harap-harapan o sinasabi na rin sa'yo, it's either ng partner mo harap-harapan o sinasabi na sa'yo ng kutob mo kung ano yung kailangan mong baguhin, kung ano yung kailangan mong gawin. Pero ikaw sorry Aquarius pero may pride pa. Hindi, yung nandun ka pa sa utak mo na tingin mo ang talitalino mo at magagawan mo ng masosolve mo siya by logic and intellect. Pero I'm sorry, Aquarius, parang as of this moment, 4 cards and 1 core energy reading, parang mali. Huwag mo ipilit. Kasi kung ano yung sinasabi sa'yo ng puso mo, ng kutob mo, yun ang gawan mo ng aksyon kasi may masasayang. Kung hindi mo gagawa ng aksyon, may masisirang relasyon o pwede din na may kalungkutan, depression na parating. Death, ayun, may resistance sa pagbabago. May resistance sa siguro kung ano man yung truth na pinapasak sa'yo, sinasabi sa'yo ngayon, ayaw mong pakinggan, ayaw mong baguhin yung part na yun ng sarili mo para ma-work out yung relasyon. At dahil doon, ang tingnan mo yan, no, new beginning
Tingnan mo may rose na tumutubo dun sa libro. Yung vision mo of the future will not come to fruition. Yung kung paano mo na-envision yung magandang narrative, hindi siya mangyayari. Kasi ayaw ka pang baguhin, o kaya pwede din na yung iba sa inyo ay nagpapalugmok pa sa nagpapadalisay pa sa kalungkutan. Sabi ng kaibigan ko, dinadalisay ng kalungkutan. Nagpapatalo pa sa I can't help but hear depression. What do I mean by nagpapatalo pa? Ayaw nyo magpagamot, ayaw nyo magpa-check, alam nyo na nararamdaman nyo na to, pero you don't wanna help yourself. So, hindi mo masisisi na may mga tao sa paligid natin ang magsasawa na lamang kasi tayo mismo sumuko na sa ating sarili. May matigas ang ulo. Pwede din na merong controlling sa paligid mo. Pwede din na Aquarius na ikaw ay nasa isang abusive na relationship at parang hindi mo masabi sa family mo na you need help. You need divine intervention or you need intervention para mailabas ka sa isang relasyon na nilalamon ka na. Gusto mong magpasok sa saklolo, kailangan mo ng saklolo. O pwede din na pinaplano mo pa, pinag-iisipan mo pang mabuti kung paano makakalaya dito sa taong to. May tao sa paligid mo na may pagka-controlling o kaya may pagka-manipulative. Pwedeng in-law mo yan, pero pwede din yung partner mo yan eh. So, ito ka, hindi ka gumagawa ng action. Steady ka lang. May pagka-methodical. Step by the step lang. Ganun. Step by the step para ma-achieve mo ang success. Para sumakses ka. Step by the step lang. Mukhang yan ka. Medyo may mabagal na paggalaw. So, siguro, pinipressure ka na ng partner mo na gawin ng isang bagay pero hindi ka pa handa. Kung ang sinasabi sa'yo ng kutob mo ay okay lang na magbagal ka, no rush sa pagbabago, kung sinasabi sa'yo ng sarili mo hindi ka pa handa magpakasal, sundin mo yun. Sundin mo yung kutob mo. Kasi you have all the resources na kailangan mo para ma-manifest mo or maisakatuparan mo yung mga gusto mo muna mangyari. O judgment. Karamihan sa collective ngayon ay napapaisip kung anong next stage na in their life, kailangan na magkaroon ng pagbabago, kailangan na magpatupad ng pagbabago, kailangan ko nang mag-take ng action. Alam mo um, kung ito yung binubulong sa'yo ng kutob mo, mag-take ng action, gawin mo na. Parang ito din siguro yung parang ayaw mong gawin, ayaw mong kumilos kasi nga step by the step ang gusto mo. Pero mukhang this June, hihimukin ka na ng partner mo, ni universe na mag-take ng action. Maaaring may Scorpio yung karelasyon mo, pwede din na Aries. May Scorpio dito, may Aries eh. Pwede kasi na may Scorpio at may Aries sa paligid mo na nag-iimpluwensya sa decision mo. Maaaring itong ayaw magbago. May kailangan kang pagdesisyonan na hindi mo mapagdesisyonan. Dead end, ganun.
Gusto mo muna mag-mourn? Hindi ko alam kung anong imo-mourn mo. The period of mourning is over. Yung scenario na nakikita ko dito, same dun sa sinasabi ko kanina. Maaaring yung iba sa inyo ay lugmok sa depressive state ngayon. Pero ayaw mong tulungan yung sarili mo. At ang dinadahilan, may excuses eh. Sorry Aquarius, pero may excuses akong nakikita dito. May pagdadahilan, may ang dami mong excuse. So, hindi ka makapagdesisyon kasi parang feeling mo nasa dead end ka kasi may kailangan ka pang aralin. Pero darating ka this June sa pag-iisip na parang ito na, this is it, pansit, kailangan ko nang magdesisyon. Kailangan ko nang baguhin, may kailangan na ako alisin. Pwede din na for the longest time, hino-hold off mo yung ano mo, yung pagtatrabaho mo abroad, gumalaw. Yung visa processing mo, kinatatamaran mo. May kinakailangan kang ayusin sa bahay pero hindi mo magawa. Kasi sabi mo, ang dinadahilan mo is okay lang yan, dahan-dahan lang, hindi tayo nagmamadali. Pero this June, sinasabi sa'yo ni universe na ito na ang time para mag-take ng action kasi lahat naman ng kinakailangan mo to move forward ay nasa iyo na. You need to get out of your comfort zone, you need to make a decision, and you need to make a choice. Kasi, the more, yung choices na pipiliin mo ay ibase mo doon sa kutob mo, sa inner compass mo at hindi sa desisyon ng partner mo o ng mga tao sa paligid mo. Merong tao sa paligid mo na tinatry kang kontrolin, minamanipulate ka o sinasabihan ka ng kung ano-ano. Pero ikaw ay may sariling path, tama to, may sarili kang journey, maaaring may kabagalan, pero this June, you might need to take action na otherwise si universe ang gagawa ng action para sa iyo. Alam mo yun, tingnan mo to, Five of Cups, may mga nawala. Parang nasayang na oportunidad. Pero tandaan mo, meron ka pang natitira doon. Meron pang natitira. At yung natitira na yan, enough yan para ma-manifest mo kung ano yung kailangan mong gawin. Pwede din na karma to. Mga karma na may kinalaman sa pera, may nag-aksaya ng pera mo, may nagwaldas ng pera mo, bibiyayaan ka ng pera. Kung ikaw naman yung nagwaldas ng pera at sinisingil ka na sa utang mo, ayan na, sisingilin ka na. Nakuha mo yung reverse, so maaaring hindi mo makita yung point na kailangan mo lumabas na sa lungga mo. Kailangan mong buguhin. Sorry sa ingay na yon. Buti na lang, nag-shift na ako sa Tagalog reading. Common na yung tanog ng tilaok ng manok. Kasi dati, pag English, parang normalized na sa atin yung may tilaok ng manok. So, salamat for bearing with me. Uy! Yung iba siguro sa inyo, kailangan dumaan sa marriage counseling. Pwede din na yung marriage counseling or relationship counseling. Yan yung hino-hold off nyo na gawin. Meron kang sariling paninindigan, meron kang sariling way of looking at things, meron kang sariling plano, medyo mabagal nga lang. At maaaring hindi siya aligned dun sa plano ng partner mo. Pero I feel like towards the end of June, you will come to an agreement na i-work out siya ulit. Alam mo yun, tingnan mo yun, tending to her garden. For the longest time, siguro hindi mo na alagaan masyado kang naging workaholic, nakafocus ka sa work, o may iba kang distraction na doon na baling yung attention mo for the longest time. And so, ano lang to example na scenario. Yung partner mo, nagnanag na or kinukumbinsi ka na mag-resign na, pero ikaw, parang feeling mo, addicted ka pa kasi sa trabaho, parang feeling mo,
yung trabaho pala yung naglalayo sa'yo o nagdi-distract sa'yo, ay sorry sa paggalaw, nagdi-distract sa'yo o nagbibigay sa'yo ng ano, breather para lang makawala dun sa bahay. And hindi mo yun inaamin o hindi mo yun sinasabi sa partner mo. As a result, ang dating tuloy, nagiging nagger siya o nagiging ano siya, parang siya yung negative force in your life, which is not true. And maaaring this June, you will come into a realization na parang ganito na lang ba kami palagi? Ah, kontento na ba ako sa ganito? Pwede din na sasampalin ka na ni universe para ma-realize mo na may kailangan ng baguhin around you. Kasi for the longest time, ayaw mong tanggapin, ayaw mong gawan, ayaw mong mag-take ng action when it comes to changes in your life. And ito na yung nagdala sa'yo dun sa vortex ng depression o sa vortex ng kalungkutan. Pwede din na matagal nyo nang pinaplano yung kasal pero hino-hold off mo kasi pwedeng ayaw mong gamitin yung pera mo, ayaw mong gamitin yung ipon mo, o parang there's just a part of you na hindi pa handa. Pero closing your reading page of Pentacles, ito yung iwa-water mo na yung plants mo, i-tend mo na yung garden, and you will start to see yung spring. Spring is coming, you will start to see na tending to my garden or tending to my relationship will bring me, is for my ano, best din. So, although June reading to, feeling ko, it wouldn't come that easy this June. Yung realization na gano'n, oh yes, kailangan ko na magbago, kailangan ko ng ganito. Kasi it takes a process, mahabang proseso. Tingnan mo nga ang King of Pentacles, matagal, earth sign, pwede ikaw yan, yung gusto mo step by the step nga yung sinasabi ko kanina. Pero merong nanganganib na relationship. May nanganganib kasi nga merong isa sa inyo o parehas kayo, magkaiba kayo ng page, taliwas kayo ng gusto mangyari. At may matigas ang ulo, may ayaw kumilos, at parang hindi maamin o hindi pa kasi clinically diagnosed as depressed. Parang ang dating dun sa isa tinatamad lang, pero para dun sa isa parang I'm grieving, I'm missing my old self, ganun, pero hindi maamin sa sarili. So, pwede ikaw yun, Aquarius, isa sa inyo. Pero ang maganda dyan, sinisigurado ni universe na everything you need ay nasa palad mo, within your reach. Oracle, mensahe. Anong mensahe mo kay Aquarius? Uy, alam mo, um, you have to make that choice. Kasi, hindi ka pwedeng maging passive lang at manood sa failure ng relationship mo. Tingnan mo siya, oh. Nanonood siya ng battle, night versus night. Kung tutuusin, meron siyang power, power na patumbahin sila both. Kasi gaganon niya lang yung palda niya, oh. Tutumba na sila both. Tapos na ang laban. Pero siya, nananatili siya na nanonood dun sa battle. Ikaw, anong pipiliin mo, Aquarius? Mananatili ka ba na walang ginagawa? Magkikibit-balikat at feeling mo, alam mo yun, yung blindfold, self-imposed blindfold. Meron kang blindfold, Aquarius. At nananatili ka na ayaw mong gumawa ng aksyon. Ayaw mong mag-take ng action. Hanggang dyan ka na lang ba? Gusto mo ba forever kang passive? Gusto mo bang forever ka na lang na na iba ang lalaban ng battles mo? Kung ikaw ay in a relationship, gusto mo ba na, alam mo na, kung medyo controversial to, maaari na nananag ang dating sa'yo, ninanag ka ng partner mo, at parang ang dating sa'yo, controlling siya. Pwedeng totoong controlling siya, pero ang dating sa'yo, controlling siya. Yun kasi, ay dinadamay mo na siya doon sa ayaw mong pag-take ng action. Halimbawa, ikaw ay hindi na naglilinis ng bahay kasi nga maaaring ikaw ay clinically depressed nga, pero kasama ka pa sa bahay at nadadamay, parang yung partner mo na yung sumasalo,
Parang nagiging burden na, alam mo yon. Nagiging burden na at siya na yung nahihirapan. So, wala siyang choice, wala siyang magawa. Hindi sa dinedefend ko tong taong to, pero it's just another way to look at it. Lalo na itong oracle card ang lumabas sa'yo sa dulo. Siguro sinasabi sa'yo nung kutob mo na, oh, kumilos ka na, kilos-kilos din. Pero ayaw mong kumilos, ayaw mong gawin. So itong oracle card mo, invitation to sa'yo, mananatili ka na lang ba na ibang tao ang lalaban para sa'yo? Gusto mo ba yon na ibang tao ang lalaban sa'yo? Gusto mo ba na nanonood ka lang o gagawa ka ng aksyon? How can you be more independent? Iwan ko na yun doon. Huwag pasaway, Aquarius. Panghawakan mo to, tending to your own garden. Change what needs to change. Baguhin mo kung ano yung kailangan mong baguhin. Kasi you are in the period of reassessment na. Tumatanda na tayo, hindi na tayo bata, no? So, the period of grief will be over. So, take action. Yun lang yun. Iwan ko na yun dun. Salamat, Aquarius. Sana makita kita ulit. Ako po si A. Subscribe ka lang para mabutan mo yung pag-upload. Like, share, subscribe. And yeah, see you soon. Bye.